So, yung Phoenix at saka NLEX, no? Magandang laban. Pero ang kagandahan doon nung fourth quarter, nagkaroon ng big turnaround dahil second quarter, third quarter, maganda na yung nilalaro ng NLEX. Pero may nangyari. Nagsimulang mangulit itong Phoenix sa defense. Nagsimula silang mangulit defensively. At itong si Thomas Robinson, yung kanilang import na NBA veteran, parang napikon o nasira yung laro na kaya hindi na ibinalik ni Frankie Lim kasi parang sira na yung laro. Nagkaroon ng big turnaround kaya nga 'di ba? Kung didikit ka sa dulo, dumidikit ka sa dulo, pwede mong masilat. Yun ang nangyari. Nasilat ng Phoenix yung NLEX. Well, ang kagandahan because Phoenix lumalim, meron na silang pyesa. Yun nga lang, ang kulang sa kanila is yung wala silang sentrong matatag. Hindi kagaya nitong nung kagaya ni sa Meralco, nandiyan si Almasan, nandiyan si Cliff Hodge. Dito although yun na nga undersize yan kasi sa PBA yan although Larry Muyang and Raul Soyut are centers nung sila college, buti na lang sanay silang maglaro na ilalim o magsentro, kaso undersize pa rin yun pagdating sa PBA. Pero may piyesa na yung Phoenix, and alam naman natin na si Coach Jamaica Harin ng Phoenix is a defensive-oriented coach. So, yun yung nangyari. And, JJ Alejandro happened. Nung fourth quarter, tumira siya ng 3 points na magkakasunod. Third quarter pa lang yun, humabol. And then, yung pang-apat niya, yun na yung kumbaga nagbigay ng pangdiin na panlamang sa Phoenix. Super LPG. Okay? Lahat naman halos nung pinasok ni Coach Jamaica is nag-contribute. Si Perkins nga yun. Si Perkins is halos walang in-score, 0 points. Pero pagdating sa defense, may nako-contribute siya. Siguro ang weak spot lang ng import nitong Phoenix is hindi siya outside shooter. Suspect yung kanyang jump shot o yung kanyang perimeter game. So, ang gagawin lang siguro ng mga team dito, force him to take outside shots. Huwag mo na siyang pabueluhin palapit sa basket. Patirahin mo na lang. Kaso nga lang, ang magiging advantage nun, di ba? Patitirahin mo siya, okay, yun lang, kasi pag pinatira mo, di ba syempre pahayaan mo siyang tumira, yung mga gwardiya nila, yung mga small forwards nila like Ken Taffin, Larry Muyang, and si Raul Soyud, kasi doon ka nakatingin papatirahin mo. So anong hindi mo mababox out yung mga yun. Yung mga sila Soyud, hindi mo minsan mababox out yun. So, sila naman ang kukuha ng rebound para dun sa import nila na pinatitira nyo at pinipilit nyo tumira kasi suspect yung shooting So, lugi ka lang sa offensive rebounding kung magkakaroon sila ng gang rebounding strategy. Kasi automatic yun ang strategy ng Phoenix niyan, gang rebounding, kumbaga rebounding by committee. Kasi yung pinakamalaki nilang player is taking shots dahil doon sa depensang binibigay ng kalaban. Kasi nga, hindi shooter So, yun lang. Yun lang naman ang nangyari nabaliktad Nung huli, hindi na pumapasok yung tira ng NLEX. Sila na yung nagkakaroon ng error. Nabaliktad. Maganda pa, ang score is around 94 or 90.
100 plus yung in-score ng NLEX, tapos yung Phoenix is 112 o 113. So, ang problema lang nun, yung defense ng NLEX sa fourth quarter nag-collapse. Turnovers ng NLEX sa second half dumami. Endgame collapse. Turnovers at yung defense nila nawala. So, yun ang nagpapatunay hanggat hindi tapos ang basketball game, hindi pa tapos. So, yun lang.